Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. So, sa kwento niyo, Dok, parang influence talaga ng simbahan. Kasi yun yung katwiran. Kasi kung influence sa simbahan, tapos ipapasa sa Senado, ang mga papapasa ng mga senador, kasi baka may politika o may agenda sila na, alam mo yun, na hindi nila mapalusot. Or sobrang sagrado lang din nila para mag-side sila doon sa ganung parang idea o stance na. Kung titingnan mo, yung mga yung mga anti-wars, ay yung mga very staunch din sa evangelicals, no? Yung sila yung anti sa government, sa Senate, din sila. So, pangalan. Siguro tingnan siya in a more realistic way, no? In a more realistic manner. Lahat naman kasi may pros and cons. So, hindi natin sinasabi na ito yung cure sa lahat. Pero, syempre, pag ginawa siya, there will be, limitations to it. Hindi siya perfect, baka may mga amendments yun. Pero it's really a good start, no? To have it. Kasi, iniisip ko kasi isa sa mga nirelease din yung iba, yun na yung sabi niya na kinakondone yung sira ng pamilya. I feel like probably it will bring about concerns, definitely. For example, syempre kung maghiwalay, we have to deal with the children, na iwan, or adjustment problems, mga mental health problems, depression. Pero it does not mean to say na it's bad. Kasi in the long run, actually marami rin mga dates, hindi sa ibang bansa to, mga data na like, it helped decrease female suicide rates, it helped increase female employment, makes them more invested sa anak nila, sa mga education ng anak nila. Yung mga kids naman, lalo na pag post-divorce support, may good support pa rin from both parents. They are able to be more resilient, yung mga ganong studies, more adaptable in coping, mas mabuo yung sense of self nila, may feeling sila na yes, people change, pero alam mo, I can go, I can ride with it, or parang mas buo kasi yung one-on-one time nila with both parents, very life-giving rin naman. So, yun na, parang we look at it din in a bigger way. Hindi pa ako lasing. Actually, na-realize ko nung sinabi niyo po kanina na kung sarili mo lang iisipin mo, diba yung mga conservative na Christian, bawal ko. Pero, paano yung mga currently nandun sa sitwasyon na yun na yung pinakakailangan nila? Yes, exactly. Ano yung parang na-forced marriage na, Yeah. di ba? I mean, I-shot mo! ano yung trap? Para silang na-trap eh. Kailangan nila tanggapin. Tapos was na nang pinameron, hindi na wala nang takas yun, pero ito na yun. Pero may mga tayo, may mga batas na tayo for common law. Meron, I think. Diba? Ang inano kasi, yung pattern natin ng mga Pilipino na Hindi ako galit. matay divorce. So si Mr. kapag nagloko, pwede siyang tumalon-talon sa iba-ibang babae. Yes, diba? Talon-talon siya doon, anak-anak siya doon, Wala accountability. wala accountability. Tapos ang nangyayari sa reality, yung mga babaeng na nabuntis niya, pwedeng hindi, kung kasal yan, yung babae, pwedeng hindi na siya mag-asawa or maghanap din ng partner niya, natanggap siya. Pero, ang arrangement, kasal sila, pero hindi na kami okay na mister ko, so pwede na tayo magsama. Unless, maghabol si mister. Diba? Tapos yung babae ganun din, na siya yung nauna eh. So, ang mangyari, hindi na kami magkakasawan yan kasi pares naman kami pares kami mahirapan, pares din naman kami okay na sa ganung sitwasyon. Yes. Ganun lang yung nangyayari. So, laging ganun yung, i-multiply mo yung ganung kaso. Yes. Tapos,
sa ano yun, sa... Ano, effect nun sa anak, di ba? Ang dami rin Exactly. yung ano. So, Mm. doon pa lang yung sa mag-asawa. Labas pa doon yung mga number 2, number 3 ni Mister, tapos number 2, number 3 ni Mrs. Mm. na nagkaroon siya ng anak. Mm. So, yung mga anak ni Mister na ilan, na hindi siya kasal doon, ang mangyayari doon, tinatawag nilang single mom. Mm. Meron din namang parang makaka-partner yung lalaki din. Babagsak sila sa pwedeng sila magpakasal ng na may anak na, minister na si lalaki, or live-in partner dahil ayaw ng commitment, ganyan. Dahil pwedeng ayaw pakawalan pa ng lalaki yung kabit niya. Siguro yung pinaka-victim talaga dito yung mga anak eh. Yes. Oo. Kaya kung titignan mo siya, Mm. sa ibang bansa na may divorce, may system eh. May system para doon sa mga kaya may co-parenting eh. May system para doon sa anak. Kumbaga naprotektahan yung anak. Yun, siguro wala tayong protection sa anak pagdating sa annulment. Kasi dito, kung lumipat na siya ng bahay, wala namang, hindi naman maghabol to. Oo, pwede hindi niya kilalanin yung anak niya, yung iba na lang, di ba? Ganun. Or kung magkaroon ng other partner yung mother, hindi naman pwede mag-asawa, kahit asawa niya to, kung hindi yung step na partner, hindi maalaga, di ba? Parang, Well, sa divorce na part, victim pa rin naman yung mga anak. Pero mas nasuportahan ng batas. Mas nasuportahan siya na dapat ganito ka, dapat ganito si Mister. Tapos, klaro sa bata na hiwalay na si mami, daddy. Tapos, ganito na yung set up namin. Yes. Unlike dito, bahala kayo dyan. Bahala kayo dyan. Hanggang sa, yung kultura pa, hindi, anak, hindi mo maiintindihan, bata ka pa. Hanggang sa lumaki, na na-discover niyo sa iba-ibang tao, sa iba-ibang sitwasyon, na, ganito pala kami. So, iba din effect nun sa bata. So, mas worse yung effect nun sa mga anak. Kasi ang labo. Kumbaga, kayo, na-manage nyo na as parent na hindi nyo kaya, maghiwalay, ganyan. Pero mas kawawa yun sa mga anak na victim ng broken family.